Mainit na usapin ngayon ang late registration ng birth certificate. Pinag-aaralan na ang pag-iigpit sa prosesong ito para hindi maabuso. May unang balita, si Sandra Aguinaldo. Sa investigasyon ng Senado tungkol sa pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go, naungkat ang late na pagpaparehistro ng kanyang Certificate of Live Birth. 19 na taong gulang na kasi siya nang marehistro ang kanyang kapanganakan. Ng mga senador ang Philippine Statistics Authority dahil tila maluwag raw ang proseso pati na sa verifikasyon nito. Kung ang birth certificate galing sa sinungaling, makakakuha sila ng passport at pwede nilang sabihin na Filipino sila. Tama po, Senators. Punto ng Philippine Statistics Authority, pinoproseso ang birth certificate sa level ng civil registrar at wala silang partisipasyon dito. Ganun pa man, sang-ayon sila sa tingin ng ilang senador na posibleng may mga sindikato na nananamantala rito. Pinag-aaralan na raw ng PSA kung paano pa hihigpitan ang proseso para matiyak na hindi ito maaabuso. Kasi ang sinasubmit nila ay mga documentation na lang So that's why due diligence din on the part of the civil registrar to conduct validation doon sa mga supporting documents at maglalabas po ang PSA ng supplemental guidelines sa delayed registration. Sa datos ng PSA, nitong 2022, halos 1.4 million ang kapanganakang narehistro sa bansa. Halos 128,000 naman ang hindi na-register sa takdang panahon na 30 days matapos maipanganak. Sa kabuuan, sabi ng PSA, meron 3.7 million na Pilipinong walang birth certificate. Samot-sari ang dahilan kung bakit hindi agad nare-rehistro ang kapanganakan ng isang tao. Ilan daw sa madalas marinig sa Quezon City Civil Registry. Naging abala ang mga magulang ng bata o kaya ay hindi nila alam na hindi pala narehistro ito. For some naman po, born at their residence, home births. So, pagka ganun po kasi, the responsibility na po to sa registration po ng birth certificate ng bata falls na po sa mga magulang. Isa sa kanila, si Cristina Alberto Melmida, 48 years old, na kamakailan lang daw nalaman na wala siyang birth certificate. Nung elementary ako, puro baptismal lang yung ginagamit ko hanggang sa makatapos ng high school, puro baptismal lang nakalusot. Tapos nung kinasal naman ako, si Enomar lang yung hinanap. Si Honey Rose naman, pinaparehistro ang kapanganakan ng anak niyang 9 na taong gulang na. Sa anak ko. So, para sa baby mo Opo. Ilan taon na siya? 9 years old. Bakit medyo na-late? Hindi po kasi nalakad yung nagpaanak sa akin. Basic right po talaga ng lahat ng tao na magkaroon ng sense of identity. Proof of identity. That would be the source of your all other basic and essential rights. For example, classic example po yung mga financial assistance po. Education. Mahaba-haba ang listahan ng requirements sa late registration of live birth. Nakatuon ito sa pagpapatunay ng pangalan at pagkakakilanlan ng isang tao at ang lugar at petsa ng kanyang kapanganakan. Kabilang dito ang kopya ng marriage certificate ng magulang kung kasal sila, pirmadong sertipikasyon ng ama para sa paggamit ng apelyido nito, baptismal certificate, school record, voter certification, medical records, barangay certification at iba pa. Isa yan sa mga inaabuso is dahil yung mga supporting documents posible pong kulang or peke. Sa ngayon ay pinag-aralan namin at magbibigay po kami ng supplemental guidelines nang sa gayon po ay parang ma-authenticate mo na itong mga documents ba na to ay tama. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.